gigising natin sa umaga ay patuloy natin hinahanap ang ating Panginoon. Amen! Amen! Wala tayong ibang dapat hanapin, kundi ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, Lord God! Magpuri sa'yo, aking ugod sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na natin. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Oh God! Oh yes, Jesus! Oh, salamat! Hallelujah! Isa pa, ibalik natin sa ating Panginoon ang malakas at mataas na papuri sa ating Diyos na dakila. Hallelujah! Amen, Lord God! Yes, Lord! Amen! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen talagang sa tuwing gumigising tayo sa umaga, patuloy po nating hanapin ang ating Panginoon. Hindi ang ating cellphone sa unang umaga, hindi kung anong kakainin natin sa umaga, kundi ang una nating hanapin po ay yung ating Diyos. Tayo po ay magbasa ng Biblia at magpuri sa ating Panginoon. Dahil kailanman ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Amen? Hallelujah! Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Yes, Lord God. O itinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord God. Hallelujah, Jesus.
patuloy maranasan ang pag-ibig ng ating Diyos sa umagang ito, ikaw ay lumapit sa Kanya. Ikaw ay tumulog sa ating Diyos na dakila. Hinihintay ka ng ating Panginoon. Hinihintay ka ng iyong Ama. Ang ating Ama na nasa langit, hinihintay ka na lumapit sa Kanya. Huwag mong isipin yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Ang isipin mo, mahal ka ng ating Diyos. At kailanman ang anak ng ating Diyos ay hindi niya pinapabayaan. Matuto tayong sumunod sa Kanyang layunin. Matuto tayong sumunod sa ating Diyos. Dahil lang nais ng ating Diyos, isang anak na masunod sa Kanya. Oh, we worship you, Lord. Oh, Jesus. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang
Yes, Lord Jesus. Maaari po ba natin ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso? Yes, Lord. At patuloy mong pasalamatan ang ating Panginoon. Katulad ng ating inawit kanina, tunay po na walang katulad ng ating Panginoon at kailanman ay walang papantay sa ating Diyos. Kahit anumang mga bagay dito sa mundo ay hindi mapapantayan ang ating Panginoon. Ating Diyos ay dakila at ang ating Diyos ay buhay. Patuloy itong mararanasan at patuloy itong mananatili sa ating mga puso. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord. Dinadakila namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Yes, Lord God. Amen. Salamat, Panginoon. At sa umagang pong ito, patuloy po natin ihanda ang ating pong mga tithes and offering. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa kagalakan sa aming mga puso na ikaw po aming awitan at papurihan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, ang aming pong ibibigay sa inyo ay patuloy namin ito ibinibigay ng buong puso, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpalain mo, Lord God, ang mga bagay na ito, Lord, na patuloy namin sa iyo lamang itinataas, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa anumang aspect ng aming mga buhay. Ikaw lamang ang patuloy na maghahari dito, Lord God. Minsan pa, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Good. Good morning. Good morning po. Tayo muna kayo. Okay, ang dami-dami natin ngayon. Praise God. Hallelujah. Pwede po bang batiin mo muna ang iyong mga katabi sa harap, sa likod? Yung maraming makamayan, maraming blessing. Oh, ah. Okay, galaw-galaw naman. Yan. Hallelujah. Oh. Yes. Amen. Okay. Yan. Dalawa Bible ko ngayon. Okay, come forward. Good morning. Good morning. Maging sa mga nanonood po sa online, okay, kung meron na nanonood ngayong umaga, salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay, and I pray kung paano kami blessed dito sa face-to-face. Tama ba ang tawag? Face-to-face? Okay, gayon din sa online viewers. The Lord bless you po. Okay, so mga kapatid, buksan natin ang ating mga Bible. Ayan, wag muna tayong umupo. Magbukas muna tayo ng ating mga Biblia. Ayan, sa Mateo chapter 25, ayan, familiar na kayo sa verse na ito, pero thank you kay Lord at mababalikan na natin itong mga talatang ito. Ayan, punta kayo sa Bible nyo ha, kahit anong version.
Okay, Matthew 25, nandyan na po kayo. Babasahin ko po sa Tagalog, pero mamaya babasahin ko sa English. Kasi, yan, okay. Verse 14. Simulan natin sa verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto, sa Tagalog ginto, sa English, sa NLT ay silver, ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay kinalakal din at kumita ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. At pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik uli ang kanilang Panginoon at sila ay nagulat. At nagulat po yung nakatanggap ng 5,000 at ang sabi niya, ito po ang inyong salapi at ito naman ang kanyang itinubo, 5,000 din. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. At lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. At heto naman po ang 2,000 na tinubo nito. At ang sabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita ng malaking halaga at makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salapi at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan nyo. Sumagot sa kanya ang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang, pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may itinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. At doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Sige po, tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyari sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita at dalangin ko po, Lord God, to bless us, anoint us, Lord God, anoint our ears to hear, our heart, Lord God, na mag-response, Lord God, sa word mo, tanggapin namin ito ng may pananampalataya, may kabuhay namin ito, Panginoon. And Lord, we pray for a fresh revelation of your word, Lord God. Hallelujah. Panginoon, we honor you, Lord God, at we acknowledge your presence, Lord God, and praying, Lord God, na hindi lamang omnipresence talagang hinangad namin, but your manifested presence in our worship, in word, in our giving, in everything, Lord God, talagang mapaas amin ka, maranasan namin patuloy ang iyong biyaya ng iyong presensya at kabutihan, Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Thank you, Father. Praying also, Lord God, for the church, for the churches here in Imus, in Cavite, Panginoon, mga nagdiriwang ng worship celebration. Father, speak blessing to them. Let your people receive your word, Lord God. At talagang ma-invest namin ito, Panginoon, para sa advancement ng kingdom mo, Lord God. Thank you, Lord. Once more, we honor you, we bless your holy name, and we offer to you our thanksgiving
sacrifices, Lord God, kasama nito ang aming mga buhay, Panginoon. Minsan pa, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen, amen, hallelujah. O, high five muna bago. Lagay. Balik. Okay, good morning everyone. Oh, replay daw, replay. Tayo. Okay, high five daw, high five. Okay. Yes. Grabe tayo daw yung yan. Hallelujah. High five everyone. Good morning. Okay, sige po. Ayan. Praise the Lord. Upo na po. Okay na. Okay, nasa part 3 na tayo ng House on the Rock. Okay. Yan, House on the Rock. May naalala tuloy akong kwento. Alam niyo po ba, nung ako ay batang Kristiyano pa, nakabasa ako ng libro, meron pong isang church sa Canada, ang ganda ng pangalan ng church nila. And that time, nagkaroon po ng revival. At ang naging pangalan ng church nila ay Church on the Rock. Ang galing, ano? Church on the Rock. So, sige. So, napag-aralan natin, konting pasada lang. Napag-aralan natin doon sa Matthew 7 kung paano yung bahay natayo sa batuhan at yung bahay ay natayo sa buhanginan. Okay, naalala niyo po ba? So, sabi doon, sa moral lesson ng story sa Matthew 7 ay papaano mo hindi pa pala paano. Saan mo itinatayo ang bahay? And then, dun po nagsimula yung ating pag-aaral. And then, part 2, ito ngayon part 3. Okay, sabi diyan, naalala niyo po ba ito? Ayan. So, saan mo itinatayo ang iyong bahay? Dapat si Jesus Christ daw po ang sure foundation ng ating buhay. O, hindi ko na pinakita yung dating, kasi medyo mahaba yung slides. Di ba, naalala nyo, meron kasi mga tao at minsan, ang masaklap, merong mananampalataya, si Jesus, itinatayo nila sa pundasyon ng kanilang meron sila. Trabaho, kabuhayan, kaperahan, yung tinatangkilik nila. Ang problema, pag lahat ng yun ay gumuho, lahat ng yun ay nawala, kasama si Lord, sumasamang bumabagsak. Okay, kaya nga, mali yung pundasyon natin. Kaya ngayon, ipinapakita sa atin, dapat si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ano man ang itayo natin sa ibabaw ng Panginoong Hesus, ito man ay mawala, sure tayo, meron tayong tatayuan muli. Okay? Failure man to, sure ka, meron kang tatayuan ulit. Sabi nga ni Billy Graham, one of the greatest lessons in life is our failures. Okay? So mawalan ng trabaho, makakapagtayo ka ulit, mawalan ka ng ganito, makakapagtayo ka ulit. Basta siguraduhin mo, meron kang pundasyon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Amen. Tingnan niyo po yung verse. Ayan, sa Isaiah pa lang, Isaiah po ito sa Old Testament. Sinabi na po rito, ano sabi diyan? Okay? Therefore, this says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. So, mga kapatid, Isaiah pa lang ito, sa Isaiah pa lang, ipinrapisay na ng prophet na darating yung panahon, ang Israel magkakaroon sila ng sure foundation. Alam niyo naman ang istorya kung nagbabasa po kayo ng Old Testament, alam niyo naman kung ano ang nangyari sa buhay ng mga Israelita as a Hebrew nation. Talagang sila, rise and fall,
Grabe yung istorya ng buhay nila. May mga pagkakataon, 70 years silang binanish ng Lord sa Israel. Bakit? O sa lupang pangako dahil sa consequence ng mga ginawa nila. Pero ang nangako ang Panginoong Diyos, darating ang panahon, sabi niya, maglalagay ako ng pundasyon, yung cornerstone. Pag ito yung tinayo nyo, wala na makakasira nito. Walang sisira nito, sabi ng Panginoon. And then, this is Isaiah. Inulit po ni Apostol Pedro, isa sa nakatesting kung gaano katibay ang pundasyon na ito. Peter, yan, sabi diyan, you are coming, nakikita ba sa side? Okay, you are coming to Christ who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but He was chosen by God for great honor. So, nagkaroon ng katuparan yung prophecy nung lumang tipan na isang araw darating yung cornerstone. Ilalagay ng Diyos yung cornerstone na, bakit si Peter ang nagsabi nitong verse na to? Kasi siya yung kinausap ni Jesus, naalala nyo? Di ba sabi ni Jesus, sabi niya, Peter, I tell you the truth. Upon this rock, I will build my church. Okay? Upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. So, ibig sabihin, nung tinayo ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo, bilang panulukang bato, sabi niya, even the gates of hell cannot prevail against it. Mga kapatid, oo na, nagkakaroon tayo ng shortcoming, nagkakaroon tayo ng shortage sa pera, nagkakaroon tayo ng shortage sa pangangailangan natin, pero sigurado tayo hanggat ang Panginoon ang pundasyon ng ating buhay, okay? Nakakasigura tayo na, Ate, balik saglit. Ayan, sabi niya, a tried stone. Subok ito. Tayuan mo ito, kapatid, subok ito. Subok itong panulukang bato na ito. Marami nang tinesting ang Israel na panulukang bato, lahat yun nagiba. Pero sabi ni Lord, etong tatayo kong bago, subok na ito. Grabe, no? Prophecy pa lang, subok na no? So, si Peter, ang galing din ni Lord, no? Alam niya kung kanino papalabasin yung verse, no? Si Peter, why? Kasi si Pedro ang nakasubok nung batong yun. 3 times siya nag-fail, 3 times siya nagkanulo sa Panginoon, pero isang araw binalikan siya ni Lord. Sabi ni Lord kay Peter, para praise ba? Peter, huwag kang malungkot. Hindi pa tapos yung buhay mo. Hanggat naririto ako, kaya mo pang tumayo. Amen. Mga kapatid, anumang problema ang pinagdadaanan natin, huwag po tayong malungkot. Hanggat ang Panginoon ay nandyan, meron tayong tatayuan. Parang hindi naman kayo Hallelujah! Hallelujah! You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people and was chosen by God for great honor. Okay, tingnan po natin, ano ba yung ibig sabihin ng cornerstone? Ayan, ang sabi po dyan, the cornerstone is the first stone set in the construction of masonry foundation. As the first stone laid, it becomes the reference point for all other stones laid subsequent to it. Everything finds its definition in this one piece, the cornerstone. Okay. Nung Old Testament po, nung panahon ni Jesus Christ, pag nagtayo ng building, hindi po hollow blocks. Okay? Hindi rin bakal. Tapos, walang, ano yan? Ano tawag dito? Di ba, pag nakikita niyo yung construction ngayon, pag nagtatayo ng bahay, magtatayo ng poste. Di ba, may bakal yun. Tapos, bubuhusan ng semento. Nung araw, hindi po ganun ang pundasyon. Ang pundasyon nilang araw, pag building ang itatayo nila, magseset sila doon sa mga corner ng isang malalaking tipak na bato, tapos yun na rin yung magiging reference point. Pag sinabing reference point, kung paano mo siya ipoporma, lahat ng bato na susunod doon, ganun yung ka-straight. Kung gusto mong patagilid, o kung anong forma nung cornerstone na yun, lahat doon susunod. Kaya nga ang sabi sa Bible, San si Kicks? Favorite niya to okay? Watch your life and your doctrine closely. Bantayan mo yun. Bakit? Kasi kung saan mo siya itinatayo, doon lahat yung susunod. Hello? Kung ang pundasyon natin patungkol sa pera ay mali, ano mangyayari? Lahat ng itatayo mo ron, magiging
Mali. Nagigets niyo po? Kung ang pundasyon mo sa pag-aaral ay mali, lahat na nakasunod dun mali. Okay? Kaya minsan may mga estudyante nagtataka, bakit hindi ako pumasa? So nagtanong siya sa leader, nag-aral ka ba? Ay, kasama ba yun? Okay, yung mga ganong kwento ba? Pero totoo, nag-e-expect pumasa, hindi naman nag-aaral. Why? Alam niyo kung bakit? Kasi mali ang kanyang pundasyon. So napakahalaga po ng pundasyon. Okay? Sa ating buhay, example, ito ha, ano ang sikreto ng matagumpay na government? System? Sige na, dali. Ano ang sikreto ng isang matagumpay na government? System, sabi ni Jobs, dito. Guess. Sige na, walang mali. Ha? Pera. Pera daw. Okay, sa likod. At ang katami. Ha? Good leader. Wow. Okay. What is the meaning? Guys. Okay. Dictionary. What is the meaning of family? Basic foundation of society. Okay. Sabi sa dictionary, kahit tingnan nyo sa dictionary, family is a small unit of community. Ano sabi? Isa pa? Small unit of community and, yung ginamit ng term, foundation of society. So, kung gusto mo ng good government, hindi yun, paano kahit anong galing ng leader na itayo mo dyan, kung yung unit, yung sinasabi mong small unit na hindi pala small unit yun, kung yun ay sira, saan mo tatayo yung good government mo? So, saan nagsisimula ang good government? It's in the family. Sa bahay. Kaya pag naging mali yung pundasyon ng pamilya, lahat yan sisirain niya. Amen? Hallelujah. O, tingnan nyo. Pag ang politika is a powerful tool ni Lord para magkaroon ng good governance. Amen? Pero tingnan mo, kahit sinong tumayong politiko, sorry. May mga politiko, kahit sabihin mo nang may pera na, maganda na ang buhay, pero bakit pag tumayo sila ron, marami ang kinakain ng sistema? Nagiging kurap eh. Hello? So bakit? Kasi sira yung pundasyon eh. Kailangan mailagay yung pundasyon. Sa ating mga mananampalataya, kailangan magkaroon tayo ng yung cornerstone na yun, mailagay ng mabuti. Bakit? Kasi lahat ng itatayo mo doon. Okay? Kung yun ay itinagilid mo tayo, kunyari, eto, eskwalado. Pag yan itinagilid mo itinayo, isa lang yan. Ay, kapraso lang naman yan, okay na yan. Di ba? Okay na yun sa'yo. Hindi mo namamalayan, lahat ng sinusunod mo ron, wala na. Tatagilid na lahat yan. Naintindihan niyo po? Tama? So, ganun po yun. Napakahalaga ng cornerstone. Kaya nga, praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ is our cornerstone, our tridestone, sure foundation saan, sabi ng Bible. Amen? Kasi lahat ng itayo natin sa Panginoon, ano man ang mangyari, alam mo, hanggat nandun doon yun, meron kang tatayuan. Okay, history. According to history, lalong-lalo na ng panahon ng mga kingdom at kings, yung mga kings at kingdom, kapag meron po silang na kubkob, ano yung iba pang Tagalog na nakubkob? Nasakop. Kapag meron silang nasakop na kingdom, ang gagawin nila para makita yung great power nila, gigibain lahat nila na nakatayong building. Wawasakin po talaga yun. Ang sabi nga di ba sabi ni Jesus Christ sa Matthew, dadating yung panahon, wala nang bato na nakapatong sa kapwa bato. Okay? Pero yung cornerstone, hindi po sisirain yun. Yung pinakapundasyon ng palasyo o ng kaharian. Bakit? Doon niya itatayo yung kanyang pundasyon. Why? Kasi yun ay nangangahulugan na mas greater pa ako doon sa kingdom na sinakop ko. Kaya lang dahil itong bato na to ay nandyan, tatayuan ko bilang symbol na mas greater yung aking kingdom. Okay. So, ganun kaganda
Okay lang po sa inyo yun. Kasi, ayan na, okay na. Kaya lang sa online natin mawawala ng audio. Okay. So, eto na. Nandyan na lahat siya. Nakalatag na po lahat siya ngayon. Ngayon, ang tanong sa atin, yung ating pinag-aaralan, paano mo itinatayo ang iyong bahay? Okay, nandyan na lahat nakalatag na, nandyan na ang foundation, napag-aralan natin yung part 1, napag-aralan natin yung part 2, ngayon patuloy tayong tinatanong, paano natin itinatayo ang ating bahay? Okay, guys, magbalik tanaw tayo saglit. Ayan. Okay. Time nga. O, doon tama ang angle. Dito nagkamali. Sabi nga sa inyo, importante yung pundasyon. Bumukas siya. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. So, napag-aralan natin, paano mo, wait wag mo muna lipat. Di ba meron na tayong chief cornerstone? Yan na si Jesus. Yan na yung pundasyon natin. Ngayon, paano natin itatayo yung bahay natin? Okay. Siyempre, meron ka ng pundasyon. Anong kasunod pag nagtatayo ng bahay? Haligi or? Hindi. Oh, very good. Budget daw. Okay. Okay. Siyempre, hindi, wag muna haligi. Pag may pundasyon ka na, ang una mong itatayo ay poste. Okay, yun ang pag-aralan natin. Yung number 1 poste yung pinag-aralan natin, yung kay Saul, naalala nyo? Si Saul, itinayo yung bahay niya sa ano? In disobedience and in dishonor. So, sa atin naman, dahil ikaw ay isang mananampalataya, natututunan mo yung katotohanan, so tinatayo mo yung bahay mo in obedience and in honor. Hello? Okay, baka namin misinterpret niyo yung kay Saul, Naalala niyo yun? There was a long war between Saul's house and David's house. Kaya lang si Saul, yung nagtayo siya ng bahay, ano sabi doon? In disobedience and in dishonor. Pero si David, itinayo niya ang kanyang tahanan. Pangalawang poste, yan, yung last Sunday po, in God's presence and in worship. So kung gusto mo maging matatag ang bahay mo, ikaw bilang mananampalataya, magkakaroon ka ng future. Okay, yung mga single dito, magkakaroon kayo ng pamilya. Dapat ganito matatag yung bahay ninyo. Okay? In obedience and in honor, in God's presence and in worship. Yan yung dalawa pa. Okay, tayo muna, ilan ba poste ng bahay? 4. So, kaya lang part 3 pa lang tayo ngayon Okay? Next. Yan, ito yung pag-aaralan natin yun. Yung pangatlong poste ng bahay natin ay yung tinatawag na stewardship or yung servanthood. Okay, mamaya, iisahin ko yan kung bakit yan. Pag-aaralan natin bakit yan iisa. Okay. Stewardship and servanthood. Okay, nandyan na yung Panginoon, nandyan na lahat ng poste at meron siyang pinapakita sa ating maganda. Okay. Yan. Stewardship, servanthood. Okay, what is stewardship? Yan. Stewardship, ang sabi po dyan, the conducting, supervising, or managing of something, especially, ano sabi niya? The careful and responsible management of something entrusted to one's care. Wow. Ang ganda, no? Ayan na. Ang verse niyan, ilagay nyo na lang sa baba, yung binasa natin kaninang scripture reading. Matthew 25, verse 14 to 30 is about a responsible management. Careful and responsible management. Okay. Sige, bago ko tuloy. Binasa natin yung Matthew 25. Merong binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Tama? Okay.
Unang tanong, skeptical question. Is God unfair? Magandang tanong yan. Stewardship to. Unfair ba si Lord? Lord, bakit siya pinanganak na mayaman? Bakit ako mahirap? Bakit, Lord, pinanganak sila sa magandang lugar? Bakit ako sa hindi ko alam kung magandang lugar? Kaya lang gumanda yung lugar ko dahil kay Lord. Amen? Kung wala si Lord at doon ako nakatira, wala. Susumpa mo yung lugar. Pero buti lang, nakilala natin si Lord. Amen? Hallelujah. So, unfair ba si Lord? Bakit isa binigyan ng 5? Bakit yung isa lang? Okay? Okay. So, magandang tanong yun eh. Okay. Balikan natin si stewardship means the conducting, supervising, or managing of something, especially the careful and responsible management. Take note ha, careful and responsible management of something entrusted to one's care. Okay, tingnan natin o balikan natin yung Matthew 25:14-30. Ginamit ko po rito ay New Living Translation. Ang sabi po dyan, He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. So, hindi unfair si Lord. Why? Kaya ka binigyan ng 5 kasi yun ang kakayanan mo. Kaya ka binigyan ng 2 kasi yun ang kakayanan mo. Kaya ka binigyan ng 1, baka yun ang kakayanan mo. Ngayon kung sasabihin mo, bakit sila pinanganak ng mayaman? Baka kaya nilang i-handle yung kayamanan. Okay? Pastor, meron akong kilalang mayayaman, hindi naman ganun. Ipag-pray mo sila. Bakit? Kasi isang araw baka mawala yun. Bakit? Kasi kung hindi ka good steward ng God's blessing, kukunin sa iyo yun. Pero mamaya ko na-explain, kasama yun dito. Okay, ang sabi po dito, next, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Take note ha, Master, you gave me 5 bags of silver, para saan? Para saan? Sabi dyan, to invest. Kaya ka binibless ng Lord, to invest. Kaya nga, di ba sabi sa Isaiah, tsaka sa ibang version, binibigyan ka ng Lord ng seed para itanim, binibigyan ka ng food ng Lord para kainin. Ang problema, yung food natin, kinakain natin, ang problema, sinasama natin pati seed. Pag kinain mo yung buto mo, tayo muna, ano pa tatanim mo? Kung wala ka nang tatanim, anong aanihin mo? Kung wala ka nang aanihin, anong kakainin mo? Tapos sisisihin natin si Lord. Hello? So dapat alam mo yung paano gamitin yung seed, paano gamitin yung food. At ito, pinapakita rito, yung 5 silver na binigay sa kanya ni Lord, ano sabi niya? In-invest niya. Hello? Meron kasi sa atin, binibigyan ni Lord ng pagkakataon mag-invest, ano nangyari? Kumita ng 100, nag-Starbucks ng 180, patay ang puhunan. Lugi agad. Natuwa Oy, kumita ako. Magkano kinita mo? 100. Liga, Starbucks ako. Pambira, Starbucks 180. Patay yung seed mo. Hindi mo napapansin, kinakain mo. Ha? May sticker naman. Tambihirang sticker yan. Patay tayo dyan. Okay? Tingnan nyo mga kapatid ha, si Lord. Pag good steward ka, next. You have been faithful in handling this small amount. Take note ha, small amount. Okay? So now I will give you many more responsibilities. Mga kapatid, usapang Kristiyano. Nung ako'y unang mananampalataya, ang kaya kong ibigay, offering. Why? Kasi hindi ko naiintindihan pa yung tithes. So, pag merong, honest to goodness, di ba? Kahit baguhan ka sa church,
Pag nakikita mo nagbibigay, parang nakakayang hindi ka tatayo at hindi ka magbibigay. Hello? Ako lang naka-experience noon. Salamat. Okay. Hallelujah. And then, lumalago ako kay Lord, naintindihan ko yung tithing. So, natututo na akong mag-tithes. Kahit parang, bakit ganun? Ito na lang ang pera ko, 1,000. Pag binawasan ko 100, parang Pero sabi ni Lord, ibigay ko sa kanya yung 10% eh. Dahil nagiging responsible ako dun sa blessing ng Lord sa akin, yun pala ang unang investment na itinuturo. Guys, please listen na. Ang unang investment na itinuturo sa atin ng Diyos ay hindi ka mag-invest sa labas para kumita. Ang una mong investment ay sa kingdom. Why? Kapag natututo kang ibalik sa Lord, yung para sa Kanya, i-bless ka ng Panginoon and you will have many more responsibilities. Okay, wow, na-experience ko, binibless ako ng Lord pag nagtatights ako. And then yung tithes, nagkaroon ng bunga. Many more responsibilities. Natuto ako mag-seed. Dahil maluwag na sa puso ko yung tithes and offering, natututo na ako mag-seed. Ibig sabihin, nakapagbigay na ako kay Lord, pag may extra ko, o meron akong bagay na kinukonvict sa akin si Lord, nakakapagbigay ako. And then, you can name your seed. Naalala nyo name your seed. Itong seed na to, kunyari, mga cell leader, ang mga member mo ay halos nag-aaral pa lang. Huwag kang matakot mag-seed sa kanila. Ito, gastos na naman to. Hindi gastos yun. Lagyan mo ng pangalan yung seed mo. Ano yun? Itong ibibigay ko sa kanila, Lord, dahil nag-aaral pa sila, ito ay para sa pag-aaral nila. Itong seed nila ay pag-aaral nila. At one day, Lord God, itong seed kong ito, about their schooling, isang araw aanihin ko to para sa pag-aaral ng aking anak. Okay? Yung seed na pinlant mo for their schooling, nare-receive mo pag ikaw may pamilya na. Ayan po, testimony ko. Nung ako'y naging pastor, si BGI First Year High School, nasa private school po sila. Lahat yung 4 nag-aaral na. Magkano ang love gift ko nung araw? Parang tingin ko sa kanya, gift, parang walang love eh. Okay? Parang hindi makatarungan. Okay? Kaya, love gift ba to? Okay. So, gift lang. Parang walang love eh. Pero, dahil naging faithful ka dun sa ginagawa mo nung araw, tingnan nyo naman, inani ko yung pag-aaral ng aking mga anak. Okay? Lahat sila. O maliban kay Jello na napahinto, pero lahat sila nakapag-aral. Nagigets niyo po, hindi ko siya pinagtrabahuan ng mahirap. Inasa ko siya lahat sa Panginoon kasi, Lord, sabi mo, aani ako. Nagigets niyo po? So, hindi ka natatakot mag-invest sa kanila. More responsibilities. Eto na. Yung seed mo, binless pa ng Lord. Ano kaya mong gawin ngayon? Hindi ko lang kaya mag-tithes and offering. Hindi ko lang kayang mag-seed. Mapaseed dito sa aking cell. Mapaseed dito sa church. Ang church, maraming pangangailangan. Ano ba naman yung church namin? Parang gusto nang hingin lahat sa amin sweldo namin. Okay, may pledge sa computer. May pledge sa ganito. May pledge sa ganito. May pledge sa ganito. Lalo na ngayon, mga kapatid, may pinagpipray tayo. May pinagpipray tayong lupa ngayon. Ang sabi sa akin ni Engineer Pastor Ron Tumakay, sabi niya, Pastor, ang pinaka-minimum na kailangan mo sa lupa ay, kung ganun type ng building na ipapatayo mo is 500,000. Minimum. 500,000 to 2 million. So, mula nung na-receive ko yung rema kay Lord, na-receive ko yung conviction kay Lord, pinagpe-pray ko na, Lord, kung 2 million ang kailangan ng church, bigyan mo ako ng 5 million. Bakit? Hindi naman pwedeng itayo lang yung church. Yun na lang siya. Hello? So, natatakot ba ako doon? Hindi. Bakit? Kasi alam ko, lahat ng ini-invest ko kay Lord, ngayon ka pa matatakot, mayroong Kingdom Generation Church. Na lahat ng ginagawa niya para sa Kingdom. For the advancement of the Kingdom. Amen? Hallelujah. Sabi niya, Pastor, karamihan na member mo, merong isang Christian na nakakita sa atin. Sabi niya, Pastor, grabe yung mga member mo, halos kabataan Oo, future yan, future. Di ba? Tingnan mo lang siya, future. Okay, hindi yan sakit sa ulo, future yan. Tingnan mo yung katabi mo. Okay, amen?
Oh, hallelujah. Kaya sabihin mo sa kanya, may future ka. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ito na, yung pinakahuling ano na. More responsibilities. Hindi ka lang nakakapag-tithes, hindi ka lang nakakapag-seed ng para sa ibang tao, maging sa church mo, church project mo, tapos dadating na itong pinakamatindi, yung tinatawag na sacrificial giving. Yung giving na nararamdaman mo, yung parang paghiningan ka ni Lord. Yung paghiningan ka ni Lord. Lord, wala na akong pera. Kaya nga, gusto ko ibigay mo lahat eh. Yung nararamdaman mo na, yung giving na pag binigay mo, Lord, hiningi mo na lahat, pati puhunan ko eh. Huwag kang mag-alala. Naalala niyo ano itong pangalan nitong artista? Si Connie Reyes. Narinig ko siya nag-testify. Pero, hindi ko siya narinig ko yung isang kapatiran nag-testify, narinig niya si Connie Reyes. Grabe si Connie Reyes. Nagdi-devotion siya, sabi sa kanya ni Lord, anak, i-bless mo itong pastor na to, kailangan niya ng sasakyan. Tapos, iniisip niya yung sasakyan niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo siya bibigyan ng second hand? Bigyan mo siya ng bago. Sabi niya, Panginoon, ano sasakyan? Binigay yung model. Sa Panginoon, puhunan ko na yan eh. Sabi ng Lord, bigay mo sa kanya. Alam niyo po, wala pang 2 months, binalik ni Lord yung pera na ginastos niya twice. Okay? Why? Kasi the more na napagkakatiwalaan ka ng Lord sa investment mo, the more na kaya mong gawin yun para sa Panginoon. And the more na binibless ka ng Lord. Okay? Nagigets niyo po? Okay. Next. Okay. Sabi po dito, wala. Ito na yung binigyan ng isa. Shortcut na pala. Okay. Sabi, dun sa isa, ano sabi ng isa? Binigay niyo pong isa, anong ginawa ko? Sorry po, ha? Nasaan yun? Hindi, meron akong babasahing verse. Where are you, my friend? Okay. Wait lang po, ha? Okay. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, ano ba tingin nyo kay Lord? Unfair ba siya? So kaya hindi niya ininvest ang pera niya, mali ang pagkakilala niya sa Diyos. Mali yung pundasyon. Sabi niya, you are a harsh man. Biro mo, aani ka, hindi mo tinatanim, pipitas ka ng bunga, hindi mo naman pinlantyan. Bakit ka ganyan? Sa takot ko, hindi ko alam kung ano kang klaseng tao, binaong ko yung pera mo. At least yung pera mo nandyan. Kaya lang, ano sabi ni Lord? Why didn't you deposit my money in the bank? Ano? At least I could have gotten some interest on it. Church, lahat ng binibigay sa atin ni Lord, humihingi ng ROI. Mapa 5,000 man yan, mapa 1,000 man yan, mapa 5 man yan, mapa 1 man yan, hanapan ka ni Lord ng interest. Hello? Ano nyo i-meditate nyo maigi, hanapan ka ng Lord ng interest. O to, tanong. Church, ano ba ang dapat kay Lord? 10%? Sagot kayo. Hello? Yan. Diyan maraming mali ang Kristiyano. 10% nga lang hinihingi ng Lord. Hindi po mga kapatid. Hindi nahingi ang Diyos ng 10%. 100% lagi kay Lord. Kaya lang, because He is a just God, He is a fair God, hindi niya kinukuha sa iyo 100%. Ano sabi sa Deuteronomy 8? Naalala nyo? Kaya ako merong wealth na naproproduce because of the abilities na binibigay mo sa akin. Kaya ako nagkakapera dahil sa karunungang ibinibigay mo sa akin. Kaya kami yumayaman dahil sa blessing mo sa akin. Okay? Kaya ano sabi sa Deuteronomy 8? Meron siyang paalala. Kapag kumikita ka na, kapag blessed ka na, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Why?
Dahil lahat ng tinatangkilik natin ay kay Lord. 100% yun kay Lord. Kaya lang hindi ka na nga niya hinihinga ng 100%. Kasi Persia, kung 1 million ang tinubo mo, magkano kay Lord? 100,000. Kung 10 piso ang tinubo mo, magkano kay Lord? Piso. O, ano ang kaibahan ng 100,000 sa piso? Sa atin, malaki. Sa Diyos, hindi. It's the same. Ang tawag niya ron, tithes, 10%. So, kunyari sa church, may mayaman, may mahirap. Tapos sasabihin ng mayaman, uy, akong pinakamalaking nagbibigay ng tithes dito sa church. No, it's wrong. Walang malaking nagbibigay ng pera sa church. It's the same, 10%. Hallelujah. Kaya pag in-honor mo si Lord, hindi mo in-honor si Lord ng 10%. Lord, everything I have is yours. 100%. 100%, Panginoon. Pero salamat kay Lord, hindi nga niya hinihingi yung 100% eh. Amen? Kasi once na mabigay mo ang tithes mo, out of the abundance of your worship to God, it's 100%. Amen? Hallelujah. Kaya pala yung foundation ng bahay natin, paano mo siya tinatayo? Kasama ang stewardship dun. Why? Ang ganda nga ng pananampalataya mo, tapos hindi ka naman marunong humawak ng kayamanan ng Diyos, mawawala iyon. Okay? O tingnan nyo ha, sabi niya, bakit hindi mo dineposit? Why? Kasi si Lord nag-expect ng return. Panginoon, piso lang tong tithes ko. Yung mga estudyante, tinuturuan natin mag-tithes, di ba? Ngayon nga, hindi ko alam kung nung huling kwentuhan ba namin ni Jonas, ano kaya, turuan na natin ang children mag-tithes. Para bata pa lang sila, alam nila kung paano nila tinatangkilik ang kayamanan na meron sila. Paano magtatides ang mga bata? Kahit paano siguro, meron naman 5 pisong baon yan. Al, magkano pinapabaon mo kay Alexis? Hindi, God bless you. God bless you, anak. Hindi naman ganun. 20. So, kung matututo siya mag-tides, kaya niya mag-tides ng 2 piso. Tama? So, bata ka pa lang, naiintindihan mo na yung pundasyon ng pananampalataya mo, lumalaki ka, ino-honor mo si Lord sa lahat ng tinatangkilik mo. Amen? Turuan natin yung mga cell natin. Pastor, kasi yung member ko sa church, yung member ko ng cell group, na estudyante pa lang eh. So, bakit? Mga estudyante yan. Pero pag mag-picture yan, minsan nasa McDonald's, nasa Starbucks, nakakaipon eh. Tama? Kung nakakaipon, bakit hindi nakakapag-tights? So lagyan mo ng magandang pundasyon. Dapat lagi may cornerstone. Amen? Hallelujah. Eto na. Mga kapatid. Then, he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have abundance. Kaya pag hindi ka marunong magbigay, tapos maiingit ka sa meron, wala, nag-e-epekto yung salita ng Diyos sa atin. Ano yun? Hindi ka marunong maghawak ng pera ko, ibibigay ko yan sa sa meron pa. Para yung meron pa, ano sabi ni Lord? Magkaroon pa ng abundance. Grabe si Lord, no? God is not unfair. Bumabalik lang yung ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Next. Hindi. And they will have an abundance but from those, basa ng malakas, sabay-sabay, but hala, doon sa mga, tingnan nyo sa ibang version yan, ano sabi dyan? Doon sa mga wicked and lazy servant. Yun sa walang ginagawa. Kung ano yung maliit na meron siya, kunin mo sa kanya. Kaya sa kaharian ng Diyos, bawal yung tamad. Hello? Kaya nga ang ministry, kapag kita nyo sa ministry, ano ang isa sa pinakamagandang unang pasukan ng ministry? Dapat lahat yan dumadaan sa ushering ministry. Yung matutong maglingkod, yung matutong maglinis, bawal ang tamad sa kaharian ng Diyos. Amen? Oo.
Hallelujah. So dapat doon natin sila nahuhubog. Why? Kasi yung those who do nothing. Hallelujah. Kaya nga, disgrasya yung mga Kristiyano na dapat sa church masaya lang. Yung kahit wala kang ginagawa, nakaupo ka lang, basta masaya ka lang. Hindi po ganun. Seek first the kingdom of God. Hindi sinabing seek first the king. Why? Because in the kingdom, there are lots of ministries na kailangan mong gawin sa kingdom para mag-flourish yung kingdom. Amen? At magiging testimony yan. Alam niyo po, hindi ko po masabi, mag-testify ka ng konti. Di ba, nagkaroon kami ng kotse. Yung kotse po ay hindi po yung, hindi po yung cash. Yun po ay hulugan. Yun po ay dinesire ni Jello na kinakabahan nga ako Baka, Papa, regalo ko sa'yo kotse. Bayaran mo monthly, pambihira, grabe. Yung bayad. Sabi ko, Lord, why naman? So, dinisare niya yun. Pinag-pray namin yung ganito. Alam niyo po, unti-unti ko napapansin, natutuwa yung puso ko. Kasi yung mga taong nakakakilala sa amin, yung taong nakakakilala sa akin, tuwang-tuwa sila na nagkaroon ako ng kotse. Hindi naman nila alam na hinulugan pa yun, tsaka bago pa lang. Pero sabi, Pastor, bago yan? Opo. Wow, grabe, blessing ni Lord. Tingnan mo, nakikita nila si Lord dun sa meron ka. Amen? Kaya yung ini-invest mo sa Panginoon, hindi naman ikaw nakikita nila Nakikita nila kung gaano kabuti sa iyo ang Panginoon. Hello? 1, 2, 3, 4, yung pastor na kilala mo na dati, lalakad-lakad ka lang, pinapawisan ka sa bisikleta mo na parang pag ginamit yung bisikleta mo, pati ikaw, mamamatay doon sa bisikleta yun. Yung mga ganun bang... yung bike namin, mula sa amin, ginamit ko sa pulo. Parang ayoko nang umuwi Ayoko nang umuwi. Pambira. Hallelujah. Kahapon, may 2 na naman. Uy, pastor, gandang blessing ni Lord sa iyo. So, natutuwa ka, hindi dahil meron ka, natutuwa ka, nakikita nila, binibless ka ni Lord. Amen? Hallelujah. So, blessing ni Lord ang abundance Okay. Pero mga kapatid, meron ba? Tapos na yung 3. Ito. Dito po galing yung revelation. Dito galing yung rema ng stewardship. Okay? Parang wala, pero ito yung ginamit ni Lord. Bakit nagkaroon na pangatlong pundasyon? O sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, go! Okay, ulit-ulit. Basa po. Meron talkies para maganda pakinggan. O, 1, 2, 3. The weightier justice, okay. Kingdom Generation Church, we believe in tithing. Hindi lang we believe, this is our doctrine. Okay? Doktrina natin to, tayo nagtatites. At ito rin po yung katapusan ng argumento ng ibang Kristiyano. Wala namang tithes sa New Testament. Meron po. Ang liwaliwanag na sinabi ni Jesus. Ano sabi niya? Kayong mga, sumpain kayo o kawawa naman kayo, kayong mga iskriba at pariseyo. Iskriba at pariseyo ang sinabi. Ano ang iskriba? Ang iskriba ay tagasulat ng Bible. Ang iskriba nung araw ay hindi katulad nung nagtatype ka, kaka-copy-paste mo. Hindi po yung ganyan. Mano-mano yan. At ang matindi sa iskriba, alam niyo kung ano? Church, bawat word, binibilang yan. Binibilang yan. Tapos susumahin yan. Pag yan ay nagkulang ng isa, reject yun. Grabe. Ano ba ang minor na sinusulat ng iskriba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, tsaka Deuteronomy. 5 libro yan.
Magsumala yan ng isang bilang. Reject po yan. Kaya ang mga eskriba, sila ay Bible scholar. Biro mo kakasulat mo, na-experience niyo yun? O, parang si Debbie. Dahil sa bangko, yung trabaho niyang ginagawa, di ba? O pag nagbilang niya ng pera, siguro nakapikit na lang ngayon yan. O, grabe. Siyempre, halos araw-araw mong ginagawa, gano'n, no? Tapos nagme-meditate yan, Lord, susunod yung pera ko na binibilang ko dito. Okay, hindi lang sa bangko. Amen? Hallelujah. O yung mga nag-aaral, di ba? Dahil nakikinig ka sa pag-aaral mo, ginagawa mo yan. Yung mga nasa BPO, o dahil araw-araw namamaster mo yung trabaho mo. Tama? Okay. That's the scribes. Master yan in writing the Bible, transcribing. Okay. And Pharisees. Pharisees, teachers of the law. Sila yung tagapagturo ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga yung tinatawag na sinagoga. Ang Sadduceo naman, sila po ang nangangalaga sa loob ng templo. Okay? Sabi niya, hypocrites, you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens of your mint and dill and cumin and have neglected the weightier. Sabi niya, church, you should tithe. Yes. So binanggit ni Jesus ang tithes. Hindi niya sinabing walang tithes. Nagtatides kayo? Yes. Maganda yan. Pero huwag mong kalimutan yung important things. Dapat kung nagtatides ka, hindi ka lang nagbibigay ng pera. Kasi yung tithes mo, hindi the abundance of your pera. Your tithe is from the abundance of your heart. Hello? Ang laki nga ng binigay mo. Ang sama naman ng loob mo. Hello? Hindi yun acceptable kay Lord. I-bless ka ng Lord. What you sow, what you reap, i-bless ka ng Lord. Pero, wala yun. Wala yun sa Panginoon. Okay? Nagtanim ka ng pera na may sama ng loob, dadating sa iyo ang pera na masama ang loob. Amen? At ang pera na nakasimangot, madaling mawala. Pagkatapos nun, ikaw rin nakasimangot. Bakit ganun? Yung 1,000, nabaryahan lang, nawala na. Masama na rin loob mo. Grabe, no? Hallelujah. Church, tuwan-tuwa ako dito sa verse. Ngayon ko lang naiintindihan to. Guys, alam niyo ang mint? Alam niyo yung mint? Mint. Yung ginagawang pabango sa, hindi candy. Yung mint, yung flavor ng candy. Mintol. Hallelujah. Mintos. Ang galing. Mintos, mintol. Hallelujah. Dito ako na-amaze. Tingnan nyo ha. Kaya sabi sa inyo, dito ko nakuha yung rema eh. Sabi niya kayong iskriba, pariseo, Bible scholar kayo. Tapos ang tindi nyo mag-tithes. You are careful. Maiingat pa nga kayo nagtatides eh. Tapos ang tinatides nyo, even the tiniest. Ito ha. Picture. Ito po ay mint. Nung pinag-aaralan ko siya, alam niyo kung gaano katindi yung pariseo? You are very careful to tithes even the tiniest. Ibig sabihin, kung nakapitas ako ng isang tangkay ng mint, paano ko siya itatides? Alam niyo, sabi dun sa komentary, binilang yung leaves. Yung leaves, meron 20, yung tangkay may 20 dahon. Alam niyo, ginawa ng Pharisees, pinitas yung 2, in-offering kay Lord. Ganon sila katindi. Alam niyo yung, balik yung verse. Cumin, alam niyo yung cumin? Sa paligid-ligid ay puno ng cumin. Yan. Yung katulad ng linga. Iniisip ng mga Bible scholar, paano yun? Parang linga. Meron pang ibang translation yun eh. No. Tinignan ko siya sa picture eh. Parang butil siya, hindi siya powder. Baka inano na yun. Baka dinikdik na. Alam niyo po, sabi nung komentary,
Paano kung binigyan ako ng ng isang dakot ng cumin? Ano yun, bibilangin ko? You are very careful in the tiniest detail. Biro mo, kaya ko mag-tights, kuya. Sige nga. Kaya ko mag-tights ng Kaya kong pirasuhin yung 2 piraso. Makapag-tights lang ako. Grabe, no? Naiintindihan nyo? Ang tindi, Hallelujah. Okay, so sabi ni Lord, dapat gawin nyo ito na may katapatan, with justice, with love, okay, with mercy, ang sabi ng Panginoon. So, paano mo itatights yan? Church, if you are a good steward, you will be a good servant. If you are a good servant, you will become a good steward. Kaya nga doon sa poste, nakalagay, stewardship and servanthood. Dapat yun yung isang maging poste ng ating bahay. Why? Naalala niyo yung nagturo ako tungkol sa pera? Di ba? 70% ng teaching ni Jesus Christ and teaching sa Bible is about money. Bakit tungkol sa pera? Dahil para yumaman tayo? No. So that will become a good steward of God's riches. Kasi pag naging good steward tayo, magiging good servant tayo. At kapag magiging good servant ka, ano yung huling title ng Matthew 25? You good and faithful servant. Na pagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan kita ng malaki. Guys, hindi ko naman sinasabing napakalayo na natin. Napakabata pa natin, 8 months. Ngayon po ay 8 months natin, 19. Yay! Thank you, Lord. Napagkatiwalaan ka ng maliit, napagkatiwalaan ka dun sa libre, umuupa ka na ngayon. At yung upa mo, hindi biro. Okay? At ngayon, dahil maging tapat ka dyan sa ngayon mo, sabi ni Lord, bibigyan pa kita ng malaki. In abundance. Hallelujah. Kaya, wow, Lord, salamat po. May itatatag namin. Kuya, itakbo mo nga ako doon sa picture ko. Closing na ako. Uy, grabe, himala. Mag-second service na tayo. Grabe! Hallelujah! Bakit ganun? Naintindihan nyo? Hallelujah! Hindi, yung picture. Kuya. Yung may poste. Okay, may poste. Okay. Yan. Tingnan nyo guys. Isa na lang. Yan yung magiging last topic natin. Okay? So makikita mo, si Lord ang foundation. He is the foundation of our life. Paano itatayo ang bahay mo? Itayo mo to in obedience and in honor. Okay. Siyempre, pag obedience, si Jesus is not just your Savior, Jesus is our Lord. Amen? Naalala niyo yung pinag-aralan natin? Yung una natin pinag-aralan, Lordship. Yung Romans 6:23 ang tinuro ko, it's about Lordship. Okay, yan yung kabaligtaran ng soul's house. Okay. Pangalawa, God's presence and worship. Dapat maging strong yan sa buhay natin. Okay? Yung pagkilala natin sa presensya ng Diyos at sa ating panambahan. At ang pangatlo, yan na, yung stewardship and servanthood. Okay? Kailangan natin, spiritually, kayang gumawa ng Lord mula sa wala para magkaroon. Tama? Pero hindi ganun nag-ooperate ang kingdom. Kailangan ng kingdom ng pera. At binibless ng Lord ang church natin dahil binibless tayo ni Lord. Amen? Okay. So, huwag tayong matakot magtanim dyan. And yun nga, sabi ko nga sa inyo,
If we are a good steward, we are a good servant. And if we are a good servant, we are a good steward of God's blessing. At dyan tayo talagang i-bless ng Panginoon. Amen? May natutunan po kayo? Amen. Sige po, tayo po tayo. Grabe, talagang miracle. Talagang, ang araw na ito, si Pastor Vibe ay naging steward, a good steward ng kanyang oras. Amen. Sige, let's worship. Okay, we will pray. Okay, let's pray. Let's worship saglit. And then we will pray. Pwede po bang ilagay natin yung ating mga kamay sa ating mga dibdib, sa ating puso? And we will pray first bago, kaya lang hintayin natin yung ating gitara. Chay, pangingang konting ano dyan. Sige po, let's pray, let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala, sapagkat minsan, hindi po namin nakikita ang sarili namin na nagiging good steward kami, Lord God, ng blessings na ipinagkakatiwala niyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nagagalaw po namin yung mga tithes namin, Lord God. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na minsan mabigat sa loob namin ang pagbibigay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na minsan hindi na nga namin halos maibigay sa iyo, Panginoon. At gayon din, hindi lang sa kaperahan, Lord God, our lives, Lord God, sa pangunawa na 10% ang binibigay namin sa iyo. But Lord God, dapat pala ma-realize namin that it's 100%, Lord God. Our service to you, Lord God, our worship, our obedience, our honoring you, Lord God, honoring your church, honoring your servants, Lord God. Hallelujah. At Panginoon, dalangin ko sa mga nakikita naming poste, Lord God, ng bahay namin na kung saan si Jesucristo ang panulokang bato, Panginoon. Dalangin ko, maitayo namin ang aming bahay, Panginoon. Maitayo namin ang mga posting ito, Lord God, knowing that you are our Lord, in obedience and honor, honoring your presence, in worship, in stewardship, in servanthood, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship. Maging kayo man na nasa bahay, I encourage you, tumayo po kayo. Let's worship the Lord. Kung nakikita po natin ang sarili natin na hindi tayo naging tapat sa ibinibigay sa atin ng Panginoon, let's ask God for His forgiveness. And right now, let's come to God with a humble heart and humility. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's come to God with a humble heart. Hallelujah. Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na
Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman, Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. sa iyo. Wala nang naisip pa. Yes, Lord God. This is our desire, Lord. In your presence, Lord God. Makita namin ang aming sarili, Panginoon. Makita namin ang aming mga sarili sa mga bagay na pinagkakatiwala niyo sa amin, Panginoon. Sa mga bagay, Panginoon, na dapat talaga namin ihandog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. To you, Lord God, you are worthy of all honor and power and praise, Lord God. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa mga kaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa mga ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. And we're praying, Lord, tulungan mo po kami maging mabuting tagapaglingkod. Tulungan mo kami maging mabuting pangalaga, Panginoon, ng kayamanan mo, O Diyos. Sapagkat alam namin, Lord God, katulad ng sinabi mo, kung mapapagkatiwalaan kami sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan mo kami ng malalaking bagay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord God. We praise you, we honor you, Lord God. Yes, minsan pa. Hallelujah. Wala nang namatay sa iyo. Yes, Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, 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 sa piling mo. Father God, once more, Lord, thank you for your word. Thank you for the fresh revelation of your word, O God. Help us, Lord God. Give us knowledge and wisdom to become a good steward, Lord God, ng kayamanang pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na dumadalangin sa mga kapatiran ko, Lord God, sa may mga pangangailangan, sa trabaho man ito, sa school, Lord God, sa family. Father, speak blessing to your children, Lord God. And Father, I declare, maging yung mga nasa online, Lord, speak blessings to them, Lord God, sa bawat isa. Father God, declaring, may your love, O God, and the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yan, mga kapatid, meron tayong konting announcement. Merry Christmas! Okay. Ang regalo ko kay Kristo ngayong Pasko ay ikaw. Yan, dinidesire po natin yung one soul, one cell para talagang ma-i-offer natin sa Panginoon. So, church, talagang iregalo na. Di ba ang may kaarawan ng nireregaluhan? Okay, regaluhan natin si Lord ng isa pang tao na makakakilala sa Kanya. Amen? Magregalo tayo kay Lord. At paki-check nyo lang po sa mga cell leaders ninyo kasi may project po tayo. Kung kayo po daw ay
namamalengke o kayo ay nagsa-shopping, ang ginagawa ng iba, nagbubukod na sila para mayroon tayong parapol or pa-gift giving para sa sa Christmas. Okay, kami may mga naiipon ng yung something na or kahit ordinaryong binibili nyo, mga dilata or something ganon. Okay, malaking bagay po 'yon. Okay, ito po yung ating calendar, November 19. Kaya pa niyang kuya? Try. Ayan, sabi po dyan, November 19, mula sa araw na ito, start praying for, 1 to 3 persons. Pero pinaka-sure na yun, start praying for 3 persons na talagang may invite natin sa ating Christmas party. Oh. Ha? Ako ba? Si Ed. Kaya nagulat ako, tinuturuan mo, ayusin ko yung buhok ko. Ayos naman eh. Okay, hallelujah. Ayan. Gifts for raffle, sponsors. So, pwede po tayo, yun nga, yung kinuwento ko sa inyo kanina, kunyari, nagmamalengke tayo or nagsa-shopping tayo, magtabi tayo para mayroong. Kasi pag isang buhos, minsan mabigat. Pero kung kaya nyo naman mag-isang buhos, wala naman pong problema. Okay? Yan, para sa ating parapol. And December 17, ayan, ito na po yung ating potluck food for Kingdom Generation Family. Ibig sabihin, pwede po kayong, meron po tayong food, kaya lang kung gusto nyo mag-share ng food pa, okay, gusto nyo mag-share ng isang menu or share ng pera, pambili ng pagkain, welcome po. Okay po? Kung may katanungan po kayo, tanong nyo sa mga stand leaders po ninyo. Okay, church. God bless po. Have a blessed day. Amen.